Nasugatan po ng matindi sa ulo ang isang miyembro ng Philippine Navy matapos siyang hampasin ng kahoy ng China Coast Guard. Sa video nga po ng AFP, kitang dumikit ang bangka ng China sa inflatable boat na may sakay na mga tauhan ng Philippine Navy. Pinaghahampas ng mga Chinese ang mga Pinoy gamit ang kahoy na baton. Sumalag naman ang Navy gamit po ang kanilang mga sagwan. Sa huli po'y lumayo na ang mga inflatable boat ng Pilipinas. Nangyari ang lahat ng iyan kahapon ng umaga. Ayon po sa AFP, nagsimula ang tensyon nang lumapit ang bangka ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre para kumuha ng video at litrato. Nang lapitan para itaboy, dito ho nanakit na ang mga Chinese. Ayon po sa Defense Department, ito papapakita lamang ng malinaw na pambubuyo at pagiging agresibo ng China, gayunman hindi raw po sila mapapasindak at magpapasiil sa China. Kinundin na rin po ng DFA ang naturang pangyayari. Nakikipag-ugnayan na po sila sa AFP para alamin ang detalye sa pag-atake ng mga Chinese. Samantala sa ibang balita, pinayagan po ng impeachment court ang hiling ng prosecution na maipasabi na po ang tax sa bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte para po yan sa Article 2 ng impeachment complaint kaugnay po ng sinasabing unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ang paliwanag po ni Mr. Presiding Officer Cheese Escudero reasonably described o malinaw ang pagkakalarawan sa mga dokumentong hinihingi. Madali rin daw matukoy ng mga bangko at AMLAC kung aling partikular na accounts, records o kaya transactions ang kinakailangang maisumite. Binigyang diin ni Escudero ang nakasaad sa Bank Secrecy Law kung saan may exemption sa pagiging confidential ng bank deposits ang impeachment cases. Pero paglilinaw ni Senator Cheese, hindi maaaring gamiting batayan ang mga dokumento para magdagdag po ng impeachable offense laban sa Vice Presidente. The court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse. Yan nga po ang tinig ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero. Sabi naman ng prosecution, hindi maituturing na panghihimasok sa pribadong buhay ng biset ng kanyang mister ang pagpapasabina ng mga nasabing dokumento. Pero ang depensa ay giniit pa rin na fishing expedition ang ginagawa ng prosecution. Hinahanapan lamang daw ng prosecution ng mali ang vice-presidente. Ang SALN po kasi ay parang snapshot lang po yan, year-end, kung ano yung mga assets, liabilities, and net worth ng isang government official. Ang ITR din po ay parang short video lang po yan ng mga transaksyon ng isang taxpayer sa kabuuan ng taon na yon. Makikita lang po natin yung buong larawan pag nailabas natin ang mga bank records. Kasi doon po yung day-to-day na lumabas at pumasok sa isang account ay mabubuo po natin. They want those documents. We are calling it a fishing expedition. Sa aming pananaw, sa dami ng hinihing dokumento, para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya. We are not just guessing that there is something there because the AMLA itself has confirmed that there were covered and suspicious transaction reports. Yan nga po ang sunurang tinig ni House Prosecutor Congressman Shell Jokno at Defense Lawyer Attorney Michael Poa. Yan nga po, lumabas po yung elementary discussion tungkol po sa factual. Anong sinasabi? Yung facts and evidences, yun ang sinasabi, yung proof. Kahapon may mga ganun silang hanash, mga kapatid. Pero sa dulo, pinagbigyan pa rin ng presiding officer. Though, partner, may dalawang accounts dalawang kumpanya pala na hindi pinayagan. Samantala po naman, posible hundang ipatawag ng NBI si Senador Alan Peter Cayetano kaugnay po sa investigasyon sa 2019 SEA Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, maaaring ipasubpina ang senador kung mababanggit ang kanyang pangalan sa magiging testimonya ng ilang sports officials. May mga official daw na nauna pong nagpahayag ng interes na makipagtulungan sa investigasyon.
Questionable rin daw umano ang posisyon ni Cayetano noon bilang chairman ng Philippine Sea Games Organizing Committee o PSGOC dahil hindi naman siya miyembro ng Board of Directors. Base po sa mga nakuhang dokumento ng NBI, lumalabas na si dating Philippine Volleyball President Ramon Tatsuzara ang chairman ng PSGOC. Dahil dyan, nakatagdang ipatawag si Susara at ilang pang naging opisyal ng PSGOC. Kung hindi ka miyembro ng board, paano ka naging chairman? Nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the PLC. Pero ang instruction sa kanya is to immediately incorporate the PSGO. So na-incorporate yan, gumawa, pero he's not part of the directors. Yan po ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. May buwelta naman po ang palasyo sa paninisi ni Senator Alan Peter Cayetano sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaugnay po sa naunsyaming 10,000 pisong ayuda noong pandemya. Ayon po kay Castro, matagal nang pinangako ng senador ang 10,000 pisong ayuda bago pa man nahalal ang Pangulo. Hindi raw totoo na hinarangan ng Pangulo ang naturang ayuda dahil hindi naman ito nakarating sa kanya. Hindi raw nakakuha ng suporta sa Kamara ang panukala noon ni Cayetano kaya mali raw na isisi sa Pangulong Marcos Jr. ang hindi niya natupad na pangako noong kampanya. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Samantala po naman, umano'y kinundina ni Pangulong Marcos Jr. ang inilabas pong AI video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ayon sa palasyo, kung may ilang politiko umano na tanggap na sila mga unggoy, hindi naman daw palalampasin ng Pangulo ang paglapastangan sa dignidad ng mga Pilipino. Natural din daw ho na hindi maganda ang naging pagtanggap ng buong bansa sa naturang AI video. Ipaubayan na raw ho ng Pangulo sa DFA ang mga susunod na hakbang kaugnay po sa usapin para nga ma-resolve sa pamamagitan po ng diplomasya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.